Anong page po yun? Yan po, sa mga katabi nyo. Good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa ating pong Tuesday class. Session 6 ano? Session 6 po tayo. Dito na po tayo sa First King and Second Kings. Yan po yung atin pong tatalakayin sa gabi pong ito. Hopefully matapos po natin ito. Wala yun po. Session 6. Session 6. Okay, so tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Pastor Noel, open us in prayer. Hallelujah. Lord, minsan pa, Panginoon, maraming po salamat po sa pagkakataon na patuloy na pinakakalog po sa bawat patuloy na mag-aral, Panginoon. Yes, Lord. Lord, at dumaling sa Panginoon na kaalaman at yung mga likod ay patuloy na magamit, Panginoon, mighty. At maraming po salamat, Panginoon, sa aming professor, Panginoon, na magtuturo, Lord, we ask for wisdom, knowledge and wisdom, Lord, upang maibahagi niya ang lahat ng aming dapat matutunan. Yes, Lord. Kami maging prepared and equipped, Lord, sa paggawa, Panginoon, ng kabutihan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, katatapos lang po natin natapos yung 2 Samuel. Ano po? At sa overview po natin ng 2 Samuel, yung una pong may 3 puntos po tayong tinalakay doon, pangkalahatan ano. Una po yung tinatawag na triumphs of David sa 2 Samuel ano po. At yung sumunod yung transgression of David. Yung pong mga kamalian, kasalanan na nagawa ni David ano. Una tagumpay. At yung sumunod po yung troubles of David. Yun po yung mga points doon. At dito na po tayo ngayon sa unang hari, ikalawang hari. So unahin natin siyempre yung First Kings ano. Ano po ang ating objectives? By the end of this session, the learner should be able, number 1, ano yun? Pastor Bert Banyares. Ano yung mga objective? The general background of First King and Second King. Yun. Number 2, give an overview of First King and Second King. Ayun. So, kailangan matapos natin dalawang no? Meron pa yatang manual dun eh. So, bigyan mo. Sige lang po. Sige lang po, Bishop. Hindi, kahit para may hawak ka. Check mo kung meron pang naka-reserve. So, that is our objectives. No? Maging malinaw sa atin. Kailangan kasi familiarity with the Bible. Doon sa unang Samuel, naging familiar tayo doon. Ang mga karakter doon, sino? Sa unang Samuel? Si Samuel, siyempre, di ba? The regime of Samuel. And then, si Saul, di ba? Si King Saul. Nandun na ba si David? Sa 1 Samuel? Yes po. Kung ba sa Unang hari. pasimula pala ng kanyang pag-ilan lang Pero pagdating ng 2 Samuel, ayun, si David naman ang naging ngayon po, dito po tayo sa unang hari. Sabi nga, First and Second Kings were originally counted, yun mga sabi ito, as one in the Hebrew canon. So, ito raw po, counted as one. Bakit? Sino nakakaalala? Ilang aklat yung Hebrew canon? 66. Ay, Hebrew ka. 39, 24, 29. 24. Di ba? So, Isa lang sila. yung unang hari at ikalawang hari, isang aklat lang yan. Sa Hebrew canon. Ano po? Yung unang Samuel at Second Samuel, isang aklat lang din. Pinaghiwalay. Di ba? Kaya nahati-hati na lang sila, napaghiwa-hiwalay lang sila later on. Ano po?
So, tuloy natin. So, the title is Appropriate in View of the Subject Matter. Sabi, no? For the books contain a record and careers of the kings of Israel and Judah. So, from the time of Solomon to the downfall of Jerusalem, kailan? Noong 586 BC. Ayan po, no? Downfall of Jerusalem. Noong tinatawag na 586 BC. So, kaninong panahon yan? Yung downfall ng Jerusalem. Sino ang hari that time? Sa panahon ni anak ni Solomon. Anak ni Solomon, doon nagsimula po yun eh. Nino? Si Abur, Kasi during the time of David, Saul muna, no? Saul, David and Solomon. Yan po yung yan muna yung Rehoboam. Sige, kailangan maging pamilya tayo, no? Pati mga pangalan ng mga yan, ano? So, downfall ng Jerusalem. Kasi during that time of David hanggang kay Solomon, United Kingdom sila. Hanggang kay Solomon. Pero after Solomon, divided kingdom na sila. At nahati na sila, meron tinatawag na Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. 10 tribes tsaka 2 tribes. Oo. Northern Kingdom, 10. Southern, 2 lang. Di ba? So, sa Northern, walang matinong hari. Sa Southern, may manaka-naka na matinong hari. So, dito, nung 586 BC, before Christ yan, panahon niya ni Nebuchadnezzar. Ano po? Nabucodonosor. Siya po yung nag-conquer, o nagpabagsak ng Jerusalem. Kinuha niya lahat ang mga kayamanan doon sa Jerusalem, sa templo na pinagawa ni Haring Solomon. Yun po yung ang talagang yung pinatayo niya, ganda-ganda nun, Tapos talagang nandoon yung mga regalo ng mga iba't ibang mga babae, o mga bumibisita sa kanya. So, the first half of First Kings, unang bahagi, traces the life of Solomon. His accomplishment include the unsurpassed splendor of the temple. Diba? Yung unang bahagi ng unang hari, Diyan daw po mababasa po natin yung mga accomplishment ni Haring Solomon. At yung hindi matatawaran na talagang luningning, O talagang katanyagan, splendor ng templo na kanya pong pinagawa, doon sa Jerusalem. And bringing him worldwide fame and respect. Amen. Siya yung naging talagang sumikat talaga siya, Saka meron tinatawag na respeto yung mga iba't ibang mga kaharian sa kanyang kapaligiran. Walang pwedeng bumangga sa kanya sa panahon na yan. Diba? So, his zeal for God diminished later as his pagan wives, yun ang problema, dumating ang problema, turned his heart away from worship in God's temple. Babae na naman ang naging problema. Kaya lang, hindi lang isang babae, Mga babae. So, Napapagiti si Pastor. napapaligan na ng dalawang babae. Problema talaga. Sila yung naging daan para mawala yung passion niya, Diba? Unti-unting ma-backslide, unti-unting malayo sa sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung nangyari sa kanya. So, his divided heart later followed a divided kingdom. Kita mo,
divided heart eh. Kasi ang Diyos gusto niya, siya lang ang iibigin eh, no? Eh, may mahal na iba. Tapos marami pang mahal na iba. Ilan na asawa ni Solomon? 1,700 ang legal. 700? 300 ang concubine. Oh. Kabit. Ang legal is 700. Concubine na ibig sabihin nun. Kabit? O ano? Concubine ako. 300. Sa 700 nagkambang ang kabit. Legal pa yun? Ano, lahat yun may marriage certificate. Legal daw yan, sabi ng Biblia eh. Yan, legal, ano? Matindi, no? Hindi na kasi Ay. 700 eh, no? Sa atin na yun, Isipin mo. dalawa lang eh. Di, ano, Concubine na eh. di, 1,000, 1,000 ang asawa. 700 na lang, halimbawa. Eh di, ano, kung gabi-gabi, no? Sobra pa. Wala nang control, wala nang 365 Di days ba? lang. Oh, 365 days lang tayo. Bishop eh. Anim na Di, anim na araw lang sa isang linggo eh. Kasi ang isang 365 days tayo eh. Oh, di ba? Kaya yung time nga ni Solomon, peaceful. Kasi lahat ng mga kapaligid ng mga bansa, may mga asawa siya. Oo. Kaya kapayapaan. Kaya, Kaya Oh, walang away, walang mga away, no? Ito po yung sinasabi niyo, Pastor ha? Hindi, yun po. Hindi, ano na nangyari sa mga asawa ni Solomon nung nahati na? Hindi mo ba yung asawa niya? Wala na siya, no? Hari. Sabi, no? 700. Kung Yun ano na. pa yun? Bago siya, Ligan lang yun. tatlong taon bago siya makalipat sa isa. Oo. Yung araw-araw. Hindi, ubos ang lakas ni Solomon. Ay, kaya di Baka siya naman sa kayaman eh. buong Yagiman panahon yun, ng di ba? hari niya, hindi sa loob Yagiman. ng isang taon. So, okay, so iba na natin si Solomon. Huwag natin gagayahin yun, ha? Isa nga lang, hindi ka na... Hindi kapanahonan lang yun. People factor eh. Kailangan. Ngayon din ang nilagay. Kaya ano, no, yung babae, nagdala sa kanya for him ma-divide yung puso niya. And it leads to divided kingdom. Di ba? Kaya mahirap talaga yung hati ang puso, no? May hating pagmamahal. Yeah, ganun lang yun, no? Pero kung mapunta pa yung iba, Bishop, sana dalawang puso. Kumapunta pa yung iba. Sana, no? Sana lang. Hanggang sana ka na lang. Hindi na pwede maging totoo. So, authorship and date. Though Jewish tradition ascribed the authorship to Jeremiah, no, according to the Jewish tradition, parang kinikilala nila si Jeremiah yung author. But this is inconclusive among the scholars. The release of Jehoiachin from prison is the last event recorded in 2 Kings. So, dalawa kasi, no? 1 Kings and 2 Kings. So, naka-record daw po sa ikalawang hari. This took place in the 37th year of his imprisonment noong 560 BC. So it seems likely that 1st and 2nd Kings were written on the return of the Jews from the Babylon captivity noong 538 BC. Palapit na sa birth of our Lord Jesus Christ, di ba? So mula noong 500, kailan na conquer? Kailan ng mga Babylon? 586. Di ba? Tapos kailan sila nakabalik? 538. Oh, 586 minus 538. Ilang taon bago nakabalik? 22. 40 plus. 86 di ba? Tsaka 38. Nasa 40 nga, no? Or haba, no? Haba ng kanila akala mo, binabasa mo, ganun lang. Yung pala, yung captivity nila, ang tagal pala. Di ba? Tagal pala nila nag-stay doon sa Babylonia. Exile sila Di ba? At nandoon nga, ang mga kinukuha pa naman nila, yung mga binata, di ba? Mga dalaga, yung mga matatalino, mga magagaling, tapos ini-injection na nila ng kanilang mga kanilang kultura. Pero hindi siya may kukumpara, Bishop, sa Egypt. 400 years. Ito, 40 years lang. Oo.
Ay, mas matindi sila sa ano. Sa Egypt, 400 Hindi, years. siguro di siya nabuo yung kanta The Rivers of Babylon. Oo. Hindi, siguro dapat The Rivers of Babylon. Saka dyan na kung saan sulat nila. Babylon. Kasi itong Babylon, ano to ngayon? Ito yung Iraq. 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 Dating Mesopotamia. Oo. At ang Babylon, diyan din po galing si Abraham. No, Ur of Chaldea. Chaldeans. No. Diyan galing si Abraham. Babylonians. Okay naman. Iraqi pala si Abraham, ano? Yan ang kiniklaim nila. Kaya si Jesus Christ, hindi raw Christian, kundi Muslim. Eh, Mga mga Muslim. Kiniklaim po nila yun. so, yan po yung kaya kailangan natin alam ang kwento ng kanila pong mga karanasan. So, sabi roon, First and Second Kings were written on the return of the Jews from Babylon captivity noong 538 BC. For the writer did not give any reference to it. Kung ito raw po ay yung kanila pong naisulat ito, pagbabalik nila, galing sa tinatawag na captivity, sabi po roon, yung writer daw, wala pong reference, in connection po doon po sa account na yon. So it is most probable that First and Second Kings were written between probably 560 to 538 BC. From 560 hanggang 538. Dito raw po yung kanila pong approximately na probability. Okay, purpose ng First and Second Kings. Number 1, to preserve the record of the kings both of Israel and Judah. Ayan, para makilala, malaman yung mga naging hari ng Israel at saka ng Judah. Bakit Israel at Judah? Alin dyan ang Southern Kingdom? Alin ang Northern Kingdom? Israel. Ano ang Israel? Northern Kingdom siya. Northern Kingdom. At ang capital niya ay Samaria. Oo, capital Samaria. Yung Judah, yan ang Southern Kingdom. Capital naman Jerusalem. Ngayon, capital niya Jerusalem. So, number 2, to evaluate the monarchy. Evaluate the monarchy by the standard of the Mosaic law. Evaluate, yung blanco. Pag sinabing monarchy, ano ibig sabihin nito? Monarchy. What is monarchy? Ano ibig sabihin ng monarchy? Rules by the king. Sistema niya hari. Ang namamahala. Monarchy na din. Oo. Hari. Monarkiya. Ano ba yung isa? Ano ba isa mo sa mga kila ba isa? Mga siya tapos yung... Ano ba ito? Patriarcha. Hindi. Monarchy. Yung kinds of leadership ng bansa. Meron pang isa eh. Ano ba sa mga kila? Monarch. Leadership. Kasi Tapos tayo naman democratic naman tayo. monarchy, ang ibig sabihin, it means a system of government where king or queen Ang namamahala. holds supreme power. Yes. That is the monarchy. No? At sila po may hawak ng pinakamataas na katungkulan, passed down through family lines. Kaya dito yan, kaya monarchy po yung kanila pong form of leadership. Yung po sa atin ngayon yan yung bloodline, yung pagka namatay ako, ang anak. Ayun nga, oo. Anong tawag doon? Past line. Doon sa kanyang family lines. Nagamit tayo po ngayon yan. Yung term, Opo. ano yan eh? Yung sinasabi na di ba pagka dynasty. Dynastia. Mga Chinese naman. Ang tawag ng dynastia sa Kaso nga, dynastia, at the same time, pare-pareho sila namumuno sa gobyerno.
Di ba? O, halimbawa, yung isang kapatid nasa Senado, yung isang kapatid nasa Congress, yung isang kapatid mayor, yung tatay gobernador. Di ba? Oo. Yun ang Political dynasty. political dynasty. No? So ganun din yung monarkiya, parang ganun din. Lahat namumuno, lahat. Hindi, ang monarkiya ipapasa sa iyo Ipapasa. Papasa. ang Hindi ang yung sa isa. paghahari. Ikaw tatay ang hari ngayon, pag namatay ka, yung anak ng Isang bakit kasunod. si Queen Elizabeth, siya yung ipalit, no? So, Babae yung ipalit. ganun yung flow ng liderato. No? Within the family, right? Kaya mahalaga sa kanila Family lalaki. line. Ang dynasty Kaya mahalaga sa kanila lalaki. Sa panahon nila David pamilya Bishop. namumuno. Oo. Bishop, sa panahon Yun nga. ng... Yun, dynasty. Yun, Ang dynasty. Familial, ano, family. Isa lang. Oo. Presidente, vice president. Sila talaga. Silang lahat. Oo, di ba? Like for example nga, halimbawa, nilayo sa Bulacan. Puro mga bilyarika yata ngayon yun eh. Sa bagay lang ba Puro bilyarika ngayon Hindi yun eh. naman ramdam eh. Sa Makati, puro binay. O, di ba? Opo. Kalawakan na lang. O, sa Caloocan, huwag na ilayo, di ba? Kayo lalayo, kalawakan na lang. Lalayo pa tayo. Tatay, mayor. So, Ang anak mayor pala, tatay. dynasty, yun. Kaya Councilor. kaya dapat magkaroon ng law na anti-dynasty law. Meron naman po, hindi naman ma-push yun. Gumagawa sila ng batas pero hindi Binablock po kasi nila. sila yung maapektuhan eh. Di ba? Sila yung maapektuhan pagka Kunwari lang nila yun. Sila yung Kunyari gagawa ng lang, batas, sila oo. yung papali ng batas. Pero na-implement nila yung anti-EPAL law. Kasi sila ipal naman. Di ba? Ano na yung anti-EPAL law? Baka nahiya lang. ng batas. Baka nahiya lang. Bawal naman maglagay sa- ng muka Baka sa mga nahiya t-shirt. lang sa ano eh, sa Oo, yung Pasig at pangalan. saka sa Makati. Nahiya. Magbibigay lang ng 3 kilong bigas, nandiyan pa yung kalaki-laki ng pagmumuka eh. Di ba? Hindi naman kanya galing pera. Kaya, pera naman ng gobyerno, pera naman. Nalagay yun na palaking tarpaulin doon, hindi naman kanya pera. So, yan ang So, ito yung monarchy. At maganda ba ang liderato ng monarchy? May advantage at disadvantage. Kasi walang eleksyon pag monarchy, no? Wala po. Appointed eh. Pagpapasa ng Pasa-pasa lang, Appointed po siya. Pasa-pasa ng liderato. At ang nag-aano yung propeta. 'Di ba? Sila yung nag-aano. I-present po sa harapan. Di ba? Inadapt yung bishop ng ng mga pagan. Puro pa anak. Oo. Kaya si Marcos, pinatalsik kasi ganyan ang... Yun ang plano niya? Ganun ang plano niya. Ano, parliamentary ba sinasabi mo? Yun ang hamon talaga. Hindi ka tayo democratic form of government tayo eh. Maging monarchical tayo. Kaya nga, yan nga. Maging king siya. Kung umabot tayo ng mga 40 to 50 years sa pamumuno niya, Pero mas Pasok maganda na yun. kasi may 20 na siya eh. Pero mas maganda yun. Sa totoo lang. Oo. Mas maganda po yun. Kaso nga lang kaya gumulo kasi may mga... Ayaw ni Pan motibo rin. ayaw ni Kuwangko at saka ni Aquino. basta yung Kasi kanilang gusto lahi nila, ng Marcos, kamkamin yung umabot hanggang 50 Inubo years. sila pinatay nila. Pasok yun. Pasok yun. Kandidato yun. Yun ang gusto ng Okay, so yan po yung May disadvantage din. may advantage at saka may disadvantage, no? Kasi Ang advantage bishop, kapag Pero yung disadvantage talaga yung dynastiya, no? Parang advantage sa kanila, Oo, advantage po sa family. sa family. Pero sa taong bayan, advantage. Pero sa king kasi, ang pagkakaiba ng bishop kasi, sa monarchian kasi, king and queen, di ba? King and queen. Tapos, Then, kung may transfer. magkakasala ng mga official, siya lang magkukuhan. Ang problema kasi kapag sa dinastiya, kamag-anak mo, kapatid, paano mo hatulan yun? tatakpan mo yun. Tatakpan mo yun sigurado. Pero pag monarchian, ako ang hari, tapos ilagay ko dito sa ganitong gobyerno, hindi mo kamag-anak. Eh, paano ko yung hari ang pasaway? Yun ang problema, bishop. Oo, di ba? Kaya sila, no? Kaya may priest. Kaya sabi nga Sa ng Northern Biblia, Kingdom nga, puro pasaway Kaya sabi sabi ng Biblia, kapag ang namumuno ay matuwid, nagagalak ang mga bayan. Nagagalak ang Kapag masama, nagtatalo. Oo. Yun. When the righteous are in authority, the people rejoice. Kaya pag yung hari na pag sa tamang
Ano siya, right Ang siya. advantage ng monarkiya kasi, yung pinamamunuan niya, nagre-reflect yung pagiging king niya. Kaya ang king, hindi niya pinapabayaan na walang bahay yung mga maayos na. Ganun yung po mga siya. tao niya. Kasi katulad kay Lord, nalalaman na tayo sons of God because of the privilege na meron tayo sa kay Lord. Ganun din sa king. Pag nakitang mahirap yung bayan niya, ang tingin nila mahirap tong king. Kaya ano pe-present Nagre-reflect sa kanya, nasa sakupan. Kaya ginagawa ng mga king, pinapagawa niya yung mga bahay ng mga sinasama ko. Marxism po yan, ha? Pinaprovide ng king. Kaya nga, di ba si Jesus provider ang tawag na pag king kasi ganun po. Okay. So, team. Yung tema. The welfare of Israel. Tulad niyo po. The welfare of Israel and Judah depended upon the covenant, faithfulness of the people, and their king. The welfare of Israel and Judah depended upon the covenant. Upon the covenant, faithfulness of the people, and their king. Paki-explain nga. Anybody? Ano yung tema? The welfare. Welfare of Ano? Israel and Judah. In your own words. Tagalog. The welfare of Israel and Judah. Oh. Sige po, sino ang gusto mag-try? Sabi nga po ganun, kumbaga nakikita ang kasaganaan ng taong bayan sa pamamagitan ng pagiging tapat ng namumuno. Okay. So hindi ko na muna sinami yung the people. Yeah, Doon muna ako sa the king para hindi ako mahirap. So, Depended upon the covenant, yung pakikipag. Tipan. Oo, pakipagkasunduan. Yung Parties dapat, nag-blend. Pakinabang. Ang hari at ang patao, Pakinabang ng ang mga tao. Israel and Judah ay depende sa ang tagumpay, di ba? Ang O kapakilabangan. pakinabang. pinaka sa kasaganahan ng mga Israelita at ng Judah. Dalawa to, no? Opo. Magkahiwalay na kasi sila, no? Opo. Pero kay Solomon buo pa. Tapos lang ni Solomon na Israel at saka Judah nakadepende saan? Sa kanila pong katapatan, sa kanilang covenant, no? Yung pakikipagtipan. Yeah. Tapat sa pakikipagtipan, no? Ng mga tao at ng hari. Kasi ang Diyos po, sabi ko nga when God make a covenant, wala siyang kaplano-plano to break that covenant. Amen. No? Di ba dami mga covenant? Merong Abrahamic covenant, merong Noahic covenant, merong Davidic covenant, no, di ba? Merong Edenic covenant, meron. Ang dami ko. Adamic covenant. So, Kaya na-break po, Bishop, yung covenant sa Panginoon sa panahon ni Samuel. Posibility rin covenant. oo, panahon ni David. Na-break yung covenant Davidic. ng hari at ng mga tao. Sisirain ng pastor. Don't break the law. Ay, Ikaw, don't. ikaw nga maganda tumatawag si Makmak. Okay, so yan daw yung tagumpay o yung kapakinabangan ng mga Israelita at ng mga taga-Juda ay nakadepende sa kanilang pagiging tapat, no, sa tipan, no. Kaya doon po nakadepende. Ang Diyos dumedepende sa kanila. Ang Diyos kaya silang pagpalain every time anytime. Oo, Bishop. Di ba? Basta susunod siya. Every time na maging maayos lang sila, ang Diyos ay magpapala sa kanila. Iingatan sila, papatnubayan sila, bibigyan sila ng tagumpay. Kaya ang mga nakaraan Di ba may natin. covenant nga Diyos sa kanila na sabi sa
Deuteronomy yun, nasabi ron. 28. Papala at sumpa. Oh, may curse at saka may blessing. Pag hindi ito. Oh, Saka kaya bahala kayo sa buhay ninyo. pinag-aralan, Bishop, di ba? Yung mga kings, Oo. naging masama, naging mabuti, naging masama. Di ba? Paulit-ulit lang. Oh, sa Judges, mga hubo. Pinakita natin. Pag naging masama, hiwalay yung Diyos sa kanila. Oo, matatalo. Nagiging captive sila. Oo. Nagiging ano sila? Ano sila? Sila nagpapala. Nagiging Pagbalik alipin. na Pero yung Diyos na pinaglilingkuran nila, Almighty, di ba? Omnipresent, no? Omnipotent, Almighty God, God is no? Kayang-kaya silang pagpalain, kayang-kaya silang pagtagumpayin. Pero ang madalas nangyayari sa kanila, siphayong buhay. Di ba? Magulong buhay, wasak na buhay, wasak na kaharian. Mahirap pala na pag-break yung COVID. Oo. Kaya yun ang Diyos. Hanggang ngayon, alam ba, sa ngayon, individual, no? ito po bang relationship natin to between God and we as Christian today, dumidepende pa rin po ba siya sa ating pagiging katapatan? Tama po. No. Still pa rin, Bishop. Ang Diyos tapat siya. Wala tayong masasabi sa katapatan ng Diyos. Di ba? Faithful ang ating Panginoon. That is one of the character of our Old God. Testament Bishop na kung yung ina kaya pabayaan yung anak, siya hindi Oo. siya magiging pabaya. Sa kanyang mga anak. Oo. Oo. Kahit iwanan siya, mananatili siyang tapat na hindi pabaya. Faithful po talaga. May mga, di ba? Okay, so applicable hanggang sa panahon natin ngayon. Yes. Timeless truth principles. Hindi yun. Okay, overview of 1 Kings. 1 Kings muna tayo. Roman number 1, meron tinatawag na United Kingdom. From chapter 1 hanggang chapter 11. Ano po? Buong kaharian. No? Buong paghahari. Sabi nga, the first half of 1 Kings give an account to Solomon's attainment of the throne, wisdom, architectural achievements, wow, fame. Di ba? Siguro, si Solomon pa yung pinakamatalinong tao na nabuhay. Yes, Yun ang Bishop. sabi. Di ba? Hanggang ngayon, sinasabi ng Biblia ko. Hindi si Bill Gates, hindi. Wala na Pero ito nga, sa panahon niya talagang famous ang Israel. Parang yan parang that time, panahon ni David at saka ni Solomon. Ito yung tinatawag na yung regime of Israel. No, regime ng mga Israelita. Sila yung kasi ang una, Egyptian Empire, imperyo ng Ehipto. Naging alipin nga sila for so many years After that, ano nangyari? Sumunod ba yung Israel, Kingdom, Israel Empire? Wala pa, Bishop. Pagtapos ng Ehipto, ng Egyptian? Sumikat sila. Hindi ba nagkaroon ng imperyo ng Israel? Wala pa, Bishop. Wala pa. Panahon ni Solomon, hindi yan imperyo ng Israel. Panahon ni David, nagpupuntahan na nga sa kanila yung mga bawat bansa, mga Sikat na nung panahon ni Solomon. David and Solomon. Sumikat na yung bansa, parang yung mga bansa nakakakilala sa kanya. Tulad ng Queen of Sheba. Pupunta sa Yes. kanya. Dito nga sa pag-uusap natin, yung mga tao sa mga kaharian sa mga paligid, tiklop ang tuhod nila sa Israel. Panahon ni David at saka ni Solomon. Di ba? Kinatatakutan sila, famous sila. Di ba? Bantog na bantog ang Israel sa panahon na yun. Di ba? Tingnan natin na architectural achievements, fame, wealth, and failure to follow the ways of his father David. That is the problem. Ito nasama yun. Failure to follow the ways of his father David. Sana kung hindi siya nag-fail, Tuloy-tuloy ko sana. hindi sana madi-divide. Di ba? Yun nga yung ganda na sana So, through God's given wisdom, He stretches His empire from the border of Egypt
to the border of Babylonia. O, tingnan nyo. Ganyan kalawak. Enlarge my territory. Border to border. Di ba? Border ng Ehipto, border ng Babylonia. Iraq, ano? Tsaka Egypt yan, ano? So, ano yun? Sakop niya lahat yun. Oo. Oh, sa mapa, makita, check nyo na lang yan, ano? Kung gaano ka, ano yan. Sa likod na ng mga tayo. So, Solomon's greatest achievement is the building of the temple. That is his greatest achievements. Amen? So, when he built the temple, where the ark is placed and the glory of God dwells. Amen? Doon daw inilagay yung Ark of the Covenant. At syempre, kung nasa ng Ark of the Covenant, nananahan ang presensya ng ating Panginoon. The glory of our God dwells. It is an irony that this wisest of men acts as a fool in his old age. So, irony. Ano sabihin nun? Na itong matalinong tao na ito, di ba? Sa kabila ng kanyang karunungan, nung tumanda, naging mangmang. Oh, di ba? Kaya kung minsan, kailan tumatanda, at saka tumatandang paurong eh. May mga ganun. Kasabihan video. Yeah. Kung kailan tumanda, tsaka nagbisyo. Kung kailan tumanda, tsaka nagshabu. Diba? Maraming ganyan, no? Punta ka lang dyan kayo sa likod. Mga, ano natin dyan, dito sa Bago Silang. Talagang, sabi pa naman, alam nyo sa mundo ng addiction, lalo sa shabu, ang kanilang slogan, when you become an addict, you die an addict. Mahirap kong iwasan ng shabu. Himala na lang ng Diyos yan. Tulong na lang ng Panginoon. Grace na lang ng Panginoon Diyos. Nagshabu ka pa rin ba, Pastor Noel? Hindi naman. Nalulung. Sa shabu mismo? Oo. Hindi, alam mo sinasabi ko. Bahay ka, may benta, makapag-shabu lang. Oo, di ba? Gago kasama to. Binago na. Huwag ka lalo. Dati yun, dati. Kaya huwag mo didibatihin yan. Minsan Huwag may mo mga magugulat kayo pag may mabalita ako, Pastor, may sasabi. Hindi na huli nung pandemic kasi sa Meron. Meron. Marami, hindi lang meron. Marami na nalululong. Kaya biyaya po ng Panginoon. Kaya kung wala ang grasya ang Panginoon, wala. Talamak talaga, paano talaga, pabulusok sa kumunoy ng Diba? Ano lang ang hahantungan mo dyan, kundi malamig na bakal, malamig na nicho. 60. Yeah. Ako po personally naranasan ko. Opo. Sa husband ko po. Opo, kung kailan tumanda, Oo. tsaka pa, sabi nga ng mga anak namin, Yung- ikaw ba naman ang tatay? Ikaw ba yung gumanyan? So, kaya po talaga nasira yung family namin dahil Hirap hindi po talaga atin. Mahirap talaga. Sobrang hirap. Kaya sabi nga nila, pag galit ka sa isang tao, Almost, huwag kang gaganti. Huwag mo suntukin, huwag mo saksakin. Turuan mo magshabu. Patay sa sarili. Bawi ka na. Ano totoo, di ba? Tulong mo mag-bisyo. Tulong mo ng mga bisyo. Sukan. Yun nga, hindi pag nagshabu yan, wala na yun. Yun ang simula ng pagkawasak ng buhay niyan. Biyaya lang talaga, Bishop, ng mga Oo, yung nakabangon pa. recover. Oh, yan biyaya ng Panginoon. Si Noel, buhay na buhay pa rin, di ba? Oh, basta,
Jose Reyes, alam mo na. Hindi lang ako magalit Wag sa mong- akin. Ako hanggang ano lang ako, shabu-shabu. Ayun, naunahan mo lang ako. Nakakita ko. Nakatikin mo na ako shabu-shabu. Dapat sinabi mo, ako po pas Bishop, nagtitake pa rin. Sasabihin pa eh. Yung shabu-shabu, masarap eh. Shabu-shabu, pastor. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Masarap eh. Kaya halata sa katawan natin. Di ba, no? Shabu-shabu. Kung kailan tumanda, naging mangmang. Di ba? So, si Solomon ba ligtas? Eh, ligtas, kapanahonan niya pa yun eh. Panahon, authorized yun. Oh, Para sa akin po, ligtas. ligtas. Tatayo. Meron, Eh, anong, ay, start meron, na, start na anong, kasi. anong biblical account? Marami pong nakasulat sa Biblia kung paano sila Ang tanong, Sir, dalihin ko. Makikita niyo po Solomon, yung sulat niya Oh. kung paano Judas sila is less. Kasi di ba marami, siguro, matanda na rin siya nung sinabi niya meaningless is meaningless, ano? meaningless. Walang kabuluhan, ang mga walang kabuluhan. Hindi siya It is a repentance. Pero pagdating sa Ecclesiastes chapter 12, makita mo naman yung kanyang pagbabago. Yes po. Sa, ano ba naging penyo ni Solomon? Sa kanya galing yung linyang eat, drink, Ang naging and penyo ni marry. Solomon, kumuha siya ng mga asawa. Kasi walang kwenta na buhay. hindi Tsaka yung yung conclusions of life, Doon siya, siya rin nagsabi, si Solomon din, na yung sinabi niya nga, ano ba yun, about sa conclusions of life, di ba? Nasa Ecclesiastes din. Danasin mo na lahat. Pero ng masarap. ang katotohanan Pero po- isang bagay lang huwag mong kakalimutan. Ang lumikha sa'yo. Pero ang katotohanan po, At doon nakita na yung ang pagkalaglag, niya. Bishop, ang pagkalaglag kasi ni, ni Solomon sa ni David, magkaiba. Si kasi lalaglag siya, kasi kumuha lang siya ng mga asawa na hindi, Mga pagan. Pagano. At dahil doon, natuto siyang mag-alay din. Bakit kasi sa kanyang mga asawa, natuto din siyang mag-alay sa mga tira, pasabi ro. yun ang Sinakayunan niya. tunay na pag... Yun ang kanyang, doon siya, yun ang pain sa kanya. Yun ang pinakatunay na Kanina nabanggit na sinabi ni Bishop, ang failure ni Solomon is nahatak siya na mag-worship sa idols. Yun ang pinaka... Si David, hindi naman nag-worship sa idols eh. Yun ang pagkakaibang natin. Idol, ano na. Oo. Pero, ang tanong ni Bishop, kung ligtas daw ba si Solomon? Oo. Balik tayo din sa tanong. Yun. Oo, ligtas yun. Di ba wala pa si Jesus nun, pero ligtas si Solomon, no? O kasi Pero ito tinanong ko kung ligtas si Judas. Ay, May Jesus ligtas si Judas. May Jesus na, mas yung grace. Pagkaiwan natin yan, na hindi ligtas si Judas. no? Kaya Ay, meron, ako ligtas. Pag sumakay ka ng jeep, ang unang-unang makikita mo sa jeep, Judas, not paid. Hindi talaga kailan Pero nagbayad. kasi, si Judas kasi, nagsisi naman. Kaya lang, ang solusyon niya sa kanyang pagsisi, kill himself. kaya meron akong post ngayon, di ba? Kaya nabasa Ano nyo? ba ang batas? Ano ba ang batas? Marami na nagko-comment eh. Marami na nagko-comment eh, no? Marami mong nag-comment eh. Ako Eh, hindi na. naglagay ako naman pag ng ano eh, talagang tapos eh, yes or no? Hindi ba? Kaya bahala kayo, yes or no? Anong Pastor Noel, ligtas ba si Judas? Alam natin, si Solomon, ang ligtas. Wala. Ligtas talaga si Judas. Asa kayo na nakita dyan? Dalawa na tayo dyan. Tuloy na tayo kasi haba. Si ano, si Saul, ligtas pa si Saul. Saul, unang hari ng Israel. Hindi po kasi dinisiplina talaga ni Lord yun. May inutos. Diba? Hindi po ba, may sinabi siya. Ano ba? Si Haring David ay karapat-dapat ng maging hari dahil siya ay mabuting tao. Dahil pwede niya nang patayin, hindi po ba si Haring Saul? Pero doon sa salitang ginamit ni Haring Saul, ay nakita niya ang tunay na talagang siya ay hinayaan na Diyos na maging hari ng Israel. Oh. Kung tutuusin dun sa word na ginamit doon ni Haring Saul, is merong kasamang pag-acknowledge sa Diyos na talagang marunong ang Diyos pumili ng isang hari tulad ni Haring David. Bishop, Hindi po siya nagsisi. Bishop, sa panahon kasi nung mga ng mga Hindi po siya hari, nagsisi. bakit sila ligtas yung tanong? Ah. Kasi yung Sino? Di pa doon sila binibigay ang Diyos. Oh. Di ano, ligtas si Saul, si Hari Saul. Hindi. Ligtas. Hindi po
Oh, yan. Oh. Hindi raw ligtas. Oh, paano yan? Kaya lang, Bishop. Pagpupulayan ko sa inyo. Lalayo na ako dito. Baka Pagpupulayan ko sa inyo. Pakinggan natin kung paano patutunayan. O sige, patunayan mo nga. Nung panahon na magsisisi Versikulo sa na ulo. verse mo na verse. Nung panahon na magsisisi. Titignan niyo po yung Hindi kwento. ligtas, oh. Hindi ligtas. Nung Oh. panahon na magsisisi sa ulo, Mm. pag tinignan nung account, para bagang nagsisi siya. Pero naka-prophesize na siya. Pero-precise na siya ni Samuel. Sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Oh. Natakot siya sa mga salilita eh, hindi siya natakot sa higit sa lahat, paano siya magsisisi na pagkatapos na sabihin ni Samuel, saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Si Saul yan, ha? Si Saul yun ha? Oh, ano? Saan siya pumunta? sa divination power. O, divination power? Ay, hindi. Oh. Ano ang pinakaayaw Patay na si Samuel doon. Huwag kayong lalapit sa mga albularyo, sa mga nakikipag-usap sa patay, sa mga espiritista. Nasalungan din yan, Bishop. Oh. Minsan Sunod ka sinabi dyan. na ni siya, Basta- minsan sinabi na ni siya, yung bang mangkukulam ba yun o nakikipag-usap sa patay? Witchcraft. Yung witchcraft na yun. Sigurado ka ba na si Samuel talaga ang kausap? Remember, sabi ni Bishop, no? Si Satanas, kayang dahil mandaya. Wala namang sinabi yung nagsalitang patay. Kundi ang sabi doon, kung ano yung sinabi ni Samuel, ganun din ang sinabi. Si Satanas. Pero, Lahat ng pero sasabihin pastor, si mo, Samuel po yung mga pastor. pagkabata, kumanda ka sa matay ka. Si Samuel yan. Handa natin kayang kopyahin. Kahit ang mga magulang mo, kayang kopyahin sa Ah, sige, dalawang aklat tatapusin natin. Teka muna. Teka muna dito. Hindi mo tatapos to. Ah, sige, sige. Depensa mo. Depensa mo. Ligtas, Bishop. Bakit? Kasi sa panahon na yon, lahat na nagagawang kasalanan na nagiging hari at sino man, Ngayon, ha? Bakit ngayon? Papatayin ka. Yun yung parusa nila eh. Yun yung parusa nila eh. Oh, pinapugutan siya ng ulo, di ba? Halimbawa, bago pa yun eh. Yun ang parusa na eh. Parusa na Hindi yun siya ligtas yun. Kasi pinapugutan ko eh. Matangkad. Soul ang pinag-uusapan dito eh. Ligtas si yun. Saul, si Patay Saul. yung kaluluwa, ligtas ka. Patay yung katawan, ligtas yung kaluluwa. Parang sinabi sa New Testament, no? Ibigay Hindi niyo. kasi ito ang pain ni Saul, maraming pain to si Saul. Yung pag-aaral niya hindi dapat. Diba? Ano siya? Yung sinasabi, patay ng lahat ng ano. Pain yun eh. May parusa dun eh. Walang respeto sa man of God. Oh, pinulit ba naman yung Ano sabi dalawa? ngayon, tatanggalin siya yung pagkahari. Sabi, natupad yun. Yun ay pinakaparusa niya. Okay, so iwanan mo natin yan. Balikan natin yan. Pero teka lang, kung sino mauna sa inyo, tingnan niyo kung nandun lang si Solomon, si Saul. Kaya nung pumasok yung masamang spirit kay Hari Saul, Sige, kung sino mauna na, isa lang na. Kaya ano siya? Ganun na lang, sige na. Para... Dalawa na, dati Judas lang. Oo. Ngayon, dalawa na. Saul na. Saul na. Dalawa lagdag ah. Tatlo yan eh. Sa pantasya na. Tatlo yan. Solomon, Saul, Judas. Yung tatlong karakter na yan ang ano. Pinagdidebatehan dyan ko. Okay. Balikan natin yan. God pronounces judgment Mga magulong interpretasyon. that culminated to a divided kingdom when he died. No? Ang Diyos daw po ay nag-pronounce ano yung judgment, hatol. No? Ano yung hatol? After him, dapat nga panahon pa lang niya madidivide na siguro. Pero sabi, alang-alang kay David, 'di ba? Hindi siya yung mangyayari yan. Pag namatay ka na tsaka mangyayari. doon yung grace pa rin sa kanya. So, yung meron pa rin grasya. Pero si Solomon po, ang may sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 12 to 14. Sabi niya, at the end of his life, this is the conclusion of the whole matter. No, ito na yung conclusion. After ng meaningless for so many texts ng meaningless, vanity, siya pa rin ang nagsabi, no?
huling talata ng aklat ng mga ngaral. No? Sabi roon, but beyond this, my son, no, be warned, no, the writing of many books is endless, and excessive devotion to the books is wearing to the body. This is the conclusion when all has been heard. No, sabi roon, fear God and keep His commandments, because this applies to every person. For God will bring every act to judgment. Alam niya yun. God will bring every act to judgment. Everything which is hidden, whether it is good or evil. This is the conclusion of the whole matter. Sabi niya, fear God, matakot kayo sa Diyos. Yung repentance, Sundin ninyo ang kanyang mga utos. Nakikita mo yung repentance doon sa mga salita niya. Oh, Thank you, Saul. si Saul. Hanggang sa kamulihan. Si Saul naman. Di ba sinabi naman ni Saul kay Samuel, Di ba si Saul, "Ipanalangin mo ko." nung makukubkob na sila sa digmaan. Mamamatay na sila eh. Wala nang choice, mamamatay na eh. Sabi niya sa tao niya, patayin mo na ako. Pugutan mo na ako ng ulo. Kasi, bakit siya nagpapapugot ng ulo? Nagpapatay sa kanyang kasama. Kasi ayaw nila na ang papatay sa kanila, pupugot ng ulo sa kanila, yung pagano, yung kalaban. Eh, ayaw nung alalay niya. Pero naging controversial. Siya na yung nagpakamatay Bisa ng sarili. na nga. Prinsipyo ng mga Hapon yan. That is the principle. Oh, harakiri. Pinatay niya ang sarili niya. Oh, hindi. Ba ni Judas? Pero ang layunin nga, ayaw, kasi mamamatay na rin lang eh. Ayaw niyang mapatay ng iba. Pero may controversial sa pagkamatay ni Saul. Oo. Kasi di ba yung isang lalaki nagkwento kay David na pinatay ko, hindi naman daw yun eh. Pero hindi naniwala si David. Oo, dahil Naniwala ni Oo. David. Siya pinugutan Oo. Kasi doon at Pinatay mo, di, patay kang bata. Ngayon, Akala niya matutuwa si David. Akala niya matutuwa si David eh. Oo, dahil inaaway ni Saul eh. Tatalunan, tinanong ko si ChatGPT. Isang tanong, isang sagot. Ligtas ba si King Saul o hindi at bakit? Sagot. Malakas ang indikasyon na hindi ligtas si Haring Saul. Bakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6 verses. Ano to? Wow, 6 verses yun. at 6 na mga dahilan. Kontra yung pala si GPT. Anyway, meron daw religious experience lang si King Saul for a time being, pero he ended up hindi ano. Parang katulad lang ni Judas. Ito ay Usapan na. AI to AI yan. ibig sabihin. Okay na. Wala na, tapos na. So, Kung sino mauna, para malaman niyo kung sino talaga, Ito, pero si Saul meron siyang humble beginning. Diba? opo. May humble beginning si Saul. Si Adan ba? Ligtas? ayun ang ganda ka. Padami ng padami. Hindi ka nakakarap. Kasama yung ligtas yan. Sir, pinuproblema natin sa naunang panahon na ang tanungin natin tayo. Unang tao. Okay na. Tuloy natin. Go. Roman number 2. Divided Kingdom. Nagkati-hati sila dahil doon ha. From chapter 12 hanggang chapter 22. The divided kingdom resulted to 10 tribes of Israel. 10 tribo doon sa Israel, no? Ito tawag doon the Northern Kingdom, Benjamin. no? Northern Kingdom isa. Israel, Northern Kingdom 'yon. Ilang kingdom? 10 tribes. 10 tribes siya. So, for Jeroboam, son of Nabat, and the 2 tribes of Judah and Benjamin, the southern kingdom for Rehoboam. Una Jeroboam. Si Judah. Of all the kings mentioned in the remaining of First Kings, only Asa 2 tribes. 10 tribes. and Jehoshaphat, Rehoboam. both of the southern kingdom, did what was right in the eyes of the Lord.
Amen. si Asa, At saka tsaka si Jehoshaphat. Safar. Oo. Basa nga po, 15:11, 22:43. 22. 1 Kings 15:11. Bishop Judah at saka ano yun, yung tribe na dalawa sa Nabuhay si Jerusalem. Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh. Benjamin at saka Judah. Benjamin. Nabuhay si Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh tulad ng kanyang ninunong si David. Di ba? How about 22:43? Ng ano? First Kings. Okay. At siya ay lumakad ng buong lakad ni Asa na kanyang ama. Hindi siya lumiko sa paggawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon. Gayon may ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghahain at nagsusunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. So, Race of idolatry. so meron pa rin siyang pagkukulang ano. Pero sino sinundan niya? Kaninong lakad siya sumunod? Kaninong lakad? Sa Panginoon, Hindi, yung tao. Hindi, sa tatay niya. lakad ni Asa sa kanyang ama. Sinundan niya ang kanyang ama. Yun. Now, Jehoshaphat, the son of Asa, became king over Judah in the 4th year of Ahab, king of Israel. Jehoshaphat was 35 years old when he became a king, and he reigned 25 years in Jerusalem. And his mother's name was Asuba, and daughter of Shilhi. No? He walked in all the way of Asa. He walked in all the way of Asa, his father. He did not turn aside from it, 22:4. doing right in the sight of the Lord. O, di ba? Kaya dapat personal talaga, ano? Amen, amen. Si Asa, lumakad. Sino ginaya ni Asa? Ang ama, David. Nuno niyang si David. si David. Kasi malaki. Hindi siya lumiko sa Oo. paggawa ng matuwid. Ito naman si Jehoshaphat, na anak ni Asa, ang sinundan niyang yapak naman, yung kanyang tatay. Na ang tatay niya ay sumunod sa yapak ng kanilang ingkong na si David. Nunong David. Nung babae pala si David, nung babae dito. Hindi. Ang sinasabi niya, yung paglakad sa Pilipinas. Ay, yung magandang asa. Ano naman eh. Negative yun. So, Lumalaki na naman yung imahinasyon mo pa sa. so malaking factor ano. Kaya ibig sabihin merong personal accountability. Amen. So si Jehoshaphat meron siyang personal accountability sa kanyang pag-ahari. Amen. 'Di ba? So maganda na lang sumunod siya sa tatay niya. 'Di ba? At yun naman si Asa, sumunod naman sa yapak ni David. Hindi sumunod kay Solomon, Bishop. Oo nga, walang binabanggit tuloy, ano? Dapat bidang-bida si Solomon no? Hindi kasi si David Pero- po kasi yung may covenant. Kaya ang hirap mabuhay ng maraming kasablay, ano? Yeah? Totoo siya. Mm. Sa akin. Kung si Solomon ligtas save by the bell na lang yan Saved by David. Di ba? Ang hirap ano? Yung naging pinakamatalinong tao ka nga, naging famous ka, naging bantog ka, sikat na sikat ka during your lifetime. Pero dami mo namang mga sabit, mga kamalian sa buhay. So, Kaya yung Pero in pinaka- comparison, Bishop, no, yung nakapako sa krus, di ba? Kriminal, lahat ng kasalanan, tapos ikukumpara mo kay Solomon lahat ng achievement. Pero sa bandang huli, parehas lang sila, grace. Sa grace lang sila parehas. totoo naman. nataguro ang matalinong tao. Oo. Pero siya yung maraming mga tanong sa buhay na hindi masagot. Kaya- Naging validity sa kanyang buhay. Oh, Nasa kanya lang lahat. Oo. Alam niya yung sagot. Parang- Piniliwanag lang niya na kahit na gano'n siya kayaman, lahat ng bagay na to,
Meaningless, vanity. Walang kabuluhan. No. Yun ang naging sagot niya sa lahat ng mga tanong niya na. Kasi nga, bumabase na rin siya sa kanyang mga naging karanasan. Ano? Being a wise Hindi, person, dumating siya sa Kaya nga ang conclusion niya, being a famous person. Kaya nga ang conclusion niya, yung Ecclesiastes chapter 12. Hindi, bago yon, doon sa dilemma niya, sa mga meaningless niya, dumating siya sa punto na ang sagot na lang niya doon sa mga meaningless na yon, kung ganito din lang ang buhay, let's just eat, drink, and be merry. For tomorrow we die. Sa kanya galing yun eh. Oh, tama. So kumbaga, kung ganito din ang buhay, walang kwenta, di kumain, magpakaligaya, mamamatay Ano sinasabi niya? Kumbaga walang Diyos doon eh. Wala. Karnalidad yun eh. Pero tama sabi ni Bishop, dumating siya sa punto na parang nasa by the bell lang siya sa Ecclesiastes. Sabad naman sabi niya, fear God. Natagurian ng talino ng tao, kahit galing sa Diyos, ay hindi sukat. Diba sabi niya, aking nakita eh. Kaya nasabi aking nakita eh. Namulat siya eh. Mas mabuti pa kung gano'n, kumainin mo na para ano. Kita niya yun. Kung ganito rin lang. Pero in the conclusion kasi, pagdating sa chapter 12, sinabi niya eh. Di ba? Sa umpisa pa lang eh. Remember your God. Sabi niya, in the days of thy youth. Tapos conclusion mo sa ibaba, sabi niya, ito ang conclusion lahat ng bagay. Matakot ka sa Diyos, hindi mo kanyang pagkal. Tapos. So, hindi kaya yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14 babala yun kay Solomon? Okay, nandun na si Solomon pati mga Israelita. Ang sabi ron, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Christy siya. First of all, referring to Solomon yun eh. Parang kagagawa, kasi ang context ang context ng 2 Chronicles, katatapos lang gawin ang templo. Parang Yung construction ng temple yun. Anointing ng temple, yung blessing ng temple. Yung napakagarang templo na pinagawa ni Haring Solomon. Yung inoper. warning na po ng Di ba? Panginoon sa kanya. Oo. Sa kanya pala yun. Bagamat din natin mabasa Siya pala na, yun. bagamat din natin mabasa si Solomon nagsisi, pero doon sa kanyang sa kanyang conclusion kasi, di ba? Alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng kabataan. Oh. Tapos sa bandang huli, obey His commandment. Kaya alam niyo yun. Oh. So all other kings walk in the evil ways of Jeroboam. Jeroboam yun, yung kanina. Oo. Ito. So Jeroboam. Division of the Rehoboam, Judah. Lahat ng hari ang sinundan si Jeroboam. Idolatry. Wicked. Sino si Jeroboam? Wicked. Siya yung naging hari after Solomon. Di ba? Tama ba? O ano? Sa Northern Kingdom pala yun. Di ba? Doon sa kabila naman si Rehoboam. Rehoboam. Ito yung... Kasi nung ma-divide, tandaan ano? Si Jeroboam, saan hari? Sa Northern. Northern. Di ba? Israel, 10 tribes. Northern. 10 tribes yun, magkakasama yun. Si Rehoboam naman, siya naman yung naging hari sa Southern Kingdom. Yun po yung sinundan niya po yung si Solomon. Hindi, wicked din si Rehoboam eh. Wala nga matino eh. Okay. So, all other kings walk in the evil ways of Jeroboam, 1534, 1619. Ahab, being described as more wicked. Kung merong wicked, meron pang more wicked, ano? Baka may Than his predecessors. Ayan. Diba? Ito yung top notcher. Wicked eh. Top notcher ito sa pagiging wicked. No. Bakit? Bakit top notcher si Ahab? Si Ahab yan eh. Si Akab. Kasi ang asawa niya si Jezebel. Oh. Ano? Ibawi sa Bakit nga wicked? Kasi asawa si Jezebel. Kasi Ano pa? under siya eh. Under desire ni Jezebel. Tapos pinapatay niya sa mga propeta ng Diyos. Mahirap pala. So, Hindi pala yung pagiging under ng ano. Basta nga po, 1630. Dito tayo. Bas, napapatingin ka.
King. Basa. First King 16:30 ng hari, ng unang hari. Now Ahab the sons of Omri did evil in the sight of the Lord more than all who were before him. More than all, ano? So, Wicked talaga, no? More than all. Nuno ng kasamaan, ano? Sa lahat ng hari, no? hindi Top notcher, ano? Hindi ninuno bishop eh, nuknukan eh. Tagalog no, nuknukan. Nuknukan ng kasamaan. Grabe, oh. Abang-ul. Dito sa lahat, oh. Nakasamaan po yun. In the sight of God. Napaka-demonyo mo. Siguro ano, Kaya, galit na siguro. nung ano, Si sobrang chinek ko yung ano, yung mga hari dito po sa Northern Kingdom. Walang isa mang ano isa mang matino. No? Sinimula ni Jeroboam, lahat sila. Nadab, Baasha, Ela, Simri, Omri, Ahab, Ahasiya, Joram, Jehu, Jehoahaz, Joash, no? Jeroboam II, meron pa, no? Sekariah. So, 19 lahat sila. 19 ang hari ng Siguro sabi ni Satanas, mas demonyo ka sa akin. Northern Kingdom. Ano kasi bishop, ang hawak na 10 no, na tribes. Oh, 10 tribes siya. Kaya nga, 10 tribes. Kaya may hirapan talaga. Di ba? Ang hirap alagaan, ang hirap ano, no? Ito, sa ano. Oo. Ganos takas kay ano. Dito naman sa Southern Kingdom, Benjamin lang at saka Judah. So dito po meron pong mga matitino. Pero yung unang dalawa, si Rehoboam, wicked. Sumunod si Abijah, wicked din. Yung sumunod na mag-ama, si Asa at saka si Jehoshaphat, pareho silang maayos. Sumunod, puro na naman wicked na naman. Jehoram, Ahasiya, Atalia, at merong sumunod na mga maayos si Joash, Amasiya, Uzziah, Jotam. Yun. No. Hezekiah. Meron na talaga, no? At si Ahab nga, more wicked, ano? So, meron pong 20 hari. 20 ang naging hari ng Southern Kingdom. No. Sa Northern Kingdom, 19 yung hari. Sa 20, ilan din pala pa. Hanggang po sa panahon po yan ng pagbagsak nila doon sa Babylonia. At nung bumagsak sila sa kamay ng Babylonia noong 586 BC, nauna nawasak itong Northern bago ang Southern. No? May ano pa, nauna itong Northern kasi pasaway nga eh. Pero sa pag-aaral natin, Bishop, dito ba Assyria muna ang Assyria muna ang nag-ano sa kanila bago umano ang Babylonia? Babylonia. Ay, hindi, magkaiba sila. Diba Assyria muna ang Yung Assyria sa Northern. Oh, Northern Tapos yung yun. Babylonia sa Oo. Southern. Southern. Ang tinira Yun, na tama. kanila. ay yung Southern. Bumagsak ang The Northern Kingdom. Israel by Oo. Assyria, 722 Yun, BC. Assyrian. Anong Tapos ano? Ilang BC? 700? 722. 22. O, biro mo. Tapos yung the Southern Kingdom sa 586. Judah, Babylon, 586. O di, tingnan mo, 722 minus 586. Mas una Eh, rin. ano yun? 100 taon yan, mahigit. Mas una ang Nag-exist pa ang Southern Kingdom. 586, 722 minus ano? 586 minus 5, hindi, 722 minus 586. minus 722? Oo, 722 kamo yung ano eh, di ba? 136. 136. Biro mo, kala mo ganun lang ang kwento, no? Yun pala eh, mahigit daang taon pala Daang taon. na wala na ang Northern. 136, di labing tatlong Siyempre, bisa Dissolved na ang Northern. papalain sila eh. Bakit? Kasi righteous sila eh. Ito, buhay pa ito. Oo. Okay pa itong Southern, existed pa, Kaya existing pa. bishop eh. Kasi righteous yung mga leader. May righteous, hindi lahat. Eh, doon sa kabila, puro masama. Di yan. Sandali lang sila. Kaya, ano lang sila nung panahon ni Nabucodonosor sa Babylonia. Judah fell to Babylon noong Balik na talaga mo. 586 BC. Kaya mamatay kasi
Masamang damo. Pero sa Biblia, ang mabubuti daw. Kala natin parang ilang taon lang ang pagitan, no? Dahil 5 taon, 10 taon. Kwento na lang kasi. Yung pala hundreds of years 130. ang difference ng dalawang ano. 136. Okay. So matagal nang walang Northern Kingdom. Naiwan yung Southern. Oo. Okay, o di meron tayong overview doon. Klaro na, malinaw na. Second Kings tayo. Second Kings. Introduction. Second Kings is a continuation of First Kings. Since both were together in the Hebrew canon. Sa Hebrew canon ulit. Isang aklat lang yan. No? One continuous book, sabi. The author systematically traces the reigning monarchs of Israel and Judah. 19 consecutive evil. 19, no? Binanggit ko na kanina, no? Northern consecutive evil kings rule in Israel. Biro mo, no? Di ba kalinaw-linaw ng Proverbs 29? When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked were rule, the people mourn. 19 consecutive wicked ruler. Ano kaya ang damdamin ng mga tao that time? Ano? Ang hirap na hirap, Bishop. Di ba? Corruption. Oo. Yun ang ano, no? Ang hirap. Sa Pilipinas, kulang yung presidente naman naging legend. Kaya tayo naghihirap. Oo. Oh. Divided kingdom na naman yan. Divided theology na naman yan. Divided na naman yan. Di ba? Oh. Okay, wag na muna natin yan. Baka magdebate na naman tayo dyan sa... Nananahimik na si ano. Xinjiang. Kasi seryoso ako pinag-aralan. Mapunta tayo kay PBBM, ano? Sinimulan yan, maungkat na naman siya. Hindi pa naman ako papayag na impyerno si Judas. The author systematically trace, yun nga, the reigning monarch of Israel and Judah, 19 consecutive evil kings rule in Israel, and eventually, the northern kingdom fell in the hands of Assyria noong 722 BC. Yan, dito tama yung research mo dyan, ano? Anong talata? 2 Kings 17, 22 to 23. Pakibasa po. Okay, sabi niya, at ang mga anak ni Israel ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan ni Jeroboam na kanyang ginawa, hindi nila hiniwalayan. Sabi hindi humiwalay. hanggang sa inihiwalayan ng Panginoon ang Israel sa kanyang paningin, gaya ng kanyang sinalita sa pamagitan ng lahat ng lingkod na mga propeta, gayon din dinala ang Israel sa Assyria na mula sa kanilang sariling lupain hanggang sa araw na ito. Akatakot Diba, no? So, ayan, may account, ano? O, ibig sabihin, tama yung sinabi mo, Assyria muna. Assyria. Hindi ko nung binabasa ko yan, Assyria. Bago mag-Babylonian Empire. Assyrian Empire. Tingnan nyo, inaano ko na yung mga pagkakasunod. Unang imperyo, Egyptian Empire. Sumunod na imperyo, Israel Empire. Sumunod na imperyo, Assyrian Empire. Sumunod na imperyo, Babylonian Empire. Tapos Medes and Persia. Yan, di ba? Tapos Greece. Tapos Rome. Tapos ano yung Sodom at Gomorrah naman, Empire. On fire po ba? On empire? On fire? Pero matapang talaga sila kasi Okay. sa palibot ng Israel, pinapababa na ang baril nila, ayaw nila ibaba. So, ayan, ano, Judah had 8 godly kings. Uy. Merong 8. Biro, no? Kung 20 yan, 8 yung ano, 12 yung wicked. 12 ang Out of its 20, but in the end,
sin outweighs righteousness, fell to Babylonia in 586 BC. Okay. 2 Kings 25:11. Amen. Okay, so may overview na. Ano natin, malinaw ba? O, sinabi ng 25:11, no? At ang Okay. lumalabi ng mga tao na naiwan sa bayan at ang iyong nagsihiwalay sa nagsihilig sa hari sa Babylonia at ang labi sa karamihan ang labi sa karamihan ay dinalang bihag ni Nabuzaradan. Pamokodosor daw Hindi. din. Nabuzaradan. Nakulong kawal ng bantayan. Dinala niya mga bihag nila. Bakit mo? Nabuzaradan. Tagalog yun. Pati English. Tagalog Nebuchadnezzar, di ba? Yung ibang Tagalog Nebuchadnezzar. Taon Sabi niya yun. Nebuchadnezzar. Nakakasalita ha? Ito. So, from verse 8, mababasa po natin dyan yung tinatawag na Verse 8 ng 25. Jerusalem burned and plundered. Jerusalem burned and plundered. Sinunog. At saka kinuhaan, dapat kuhain. Di ba? Plunder. Oh. Sabi na, now on the 7th day of the 5th month, which was the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, the captain of the guard. Oh, yan, para maging... Hindi pala. Si Nebuchadnezzar at saka si Nebuzaradan, magkaiba pala. Siya yung captain. Oh. Kalong malabigkas niya, no? Kapitan ni Nebuchadnezzar yan. Kapitan niya. The guard of servants of the king of Babylon to Jerusalem. So he burned the house of the Lord, no? The king's house and all the house of Jerusalem. Ano? Even every great house he burned with fire. Matindi ginawa, no? Sinunog lahat, ano? Yung mga bahay sa Jerusalem. No? Mga bahay ng mga matitikas doon, pati yung templo. Sunog. Kaya pala ngayon, dala-dala ng sundalo eh. Pag napunta Ano? sa area ng rebelde, Matindi itong si Nebuzaradan, ano? bahay ng mga rebelde. Yung captain ni ano yun, ni Nabucodonosor, si kapitan niya yun, kapitan. Matindi, no? So all the army of the Chaldeans who were with the captain of the guard broke down the walls around Jerusalem. Oh. Ito na yung ano. Winasak pa ang mga pader. Kaya iniwan talaga, ano eh, yung ano, iniwan yung Jerusalem na walang wall. Wasak ang wall. Siya pala may kagagawa nito. Nakilala niyo na. Alam na natin. Sino? Si Nebuzaradan. Nebuzaradan. Malupit pala to. Matindi yan, ano? Ano talagang faithful lang sa kanyang ano. So, then the rest of the people who were left in the city and the deserts who had deserted to the king of Babylon and the rest of the people, Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away into exile. Dinala niya. Yan. Na-exile, ano? Saan yan? Sa The Hague? Exile, ano? So, but the captain of the guard left some of the poorest of the land to be vine dresser and plowmen. Nag-iwan din, ano? Yung mga mahihirap. Baka yung mga matatanda na, iniwan na. Oo, iniwan na yung mga mahihirap. Gano'n ka grabe yung karanasan ng mga Israelita, no? Grabe, no? Sinunog talaga. Yung mga mahihirap, mga may sakit, Oo, iwan at yan. yung mga bata, niwan, yung mga walang pakinabang. Tapos, yun ang mga naging Samaritans. Sila yung mga naging Samaritans, kaya nung bumalik na sila sa Israel, nagkaroon na ng mga Samaritano na nagkaroon sila ng ano doon, ng awayan doon. Kasi itong mga Samaritans,
Ito yung kumontra na itayo ulit ang ano. Jerusalem. Oo, kasi meron na silang sariling paniniwala. Hindi na sila agree sa temple worship eh. Meron silang bundok na kung saan daw. Oo, Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanila. Si ano yan? Si Sanbelat. Opo. Sanbalat. Para. Sanbelat. Sa mga Samaritano. Mga naiwan. Hudyo pa rin ito, kaya lang. Oo. Yung mga natira. Ibang, Mga natira nga. Jesus Christ, Mga naiwan. Dati kay Jesus Christ, iba na ano, iba na ang nilagay nila. Ah. Ang mga Hudyo, inalipong sa mga Samaritano. Diba? Karoon na silang discrimination. Dahil dito. Okay. Overview of 2 Kings. Yan. Roman number 1. From chapter 1 to 17, ang account dyan, the divided kingdom. Ito yung United Kingdom pa rin. paghahati ng kaharian. Chapter 1 hanggang chapter 17. This section shows the relentless succession of Israel's wicked kings from Ahaziah. Chapter 1 to Hosea chapter 17. No? Judah was recorded to have had 4 godly kings. Sino-sino yon? Nakatala po yan sa ano? Si Joash, chapter 11, verse 12, no? Chapter 12, verse 21, no? Sumunod si Amasiah, chapter 14, verse 1 hanggang 22, Asariah, chapter 15, verse 1 to 7, and Jotham, chapter 15, no? Verse 32 to 38. Sabi natin kanina, 8 ang 80s. 8 ang matino. 8. Di ba? Bakit dito 4 lang? Sa Judah po kasi ito eh. Ha? Sa Judah nga. Sa Judah 8 eh, di ba? No. Nasaan na yung 4? Namatay. Hanapin natin. Sige natin kung nasaan po tayo 4 ha. Basta ito 4 lang binanggit mo na, di ba? 4 godly ito kings. nga, sinabi niya dito sa 17, sa gayoy, namatay siya ayon sa salita ng Panginoon na sinasalita ni Elias. At si Joram ay nagpasibulang maghari na kahalili niya ng 2 taon ni Joram na anak ni Josaphat na hari sa Juda sapagkat wala siyang anak. Okay. Si Jotham, 1532. 2 Kings na ito. No? Yung pinag-usapan natin. So, this dark period in the northern kingdom is interrupted only by the ministry of prophets Elijah and Elisha. During that time, no? Matindi yung panahon ni dalawa, ni Elijah at ni Elisha, no? Para panahon ni Ihab. Oh. Panahon din ni Ihab to eh. No. Yun, interrupted nga. Sila lang yung kumbaga sa lumitaw na matapang, humarap. No. Ano? So, Israel finally fell to Assyria. So, malinaw na po ang kwento sa inyo. Ha? Sana nalaglag ang ang Judah. Assyria. Assyria na. Judah, tinatanong ko saan nalaglag. Israel, kasi nung sa Assyria, Israel finally fell, hindi naman Ang Israel, they finally fell to Assyria. Oo. And Judah Babylon. fell to Babylon. Kailan nag-fell ang Israel sa Assyria? 722. 722. Kailan nag-fell ang Judah doon sa Babylon? 586. Oh. Be familiar doon sa kwento na yan, sa mahalaga yan yung na yun. Okay? Very important yan. Okay. Roman number 2. Surviving kingdom.
kanina sa First Kings, United Kingdom and then divided kingdom. Diba? Pagdating naman dito sa Second Kings, divided kingdom, surviving kingdom. Yeah? From chapter 18 hanggang chapter 25. Judah is the only remaining kingdom. Judah. Two more godly kings emerged in this section. No, meron pang dalawa na lumitaw. No? Sino yan? Si Hezekiah, chapter 18 hanggang chapter 20. No? Tapos si Josiah, chapter 22, from verse 1 hanggang chapter 23, verse 30. Oh. Yan po yung account na ito nag-exist si Josiah. So, after them, two successive wicked kings reign after Hezekiah. And after that, Josiah, where four successive wicked kings reign after him. Diba? So, apat na sunod-sunod na mga hari. No? Kaya pala naisulat yung yung Proverbs 29 when the righteous are in authority. Para sinabi when the kings are in when the wicked kings are in authority, when the righteous kings are in authority, the people rejoice. No? Kaya nakaranas ba ng kita niyo, bumagsak sila sa kamay ng Babylonia. Gaano katindi siphayo na naranasan nila. Mourn talaga yun. Iyakan talaga yun. Dalamhati talaga yun. Kaya nga, Bishop, Sunugin ang mga bahay ninyo. Yung mensahe mo, yung The Rivers of Babylon, saan mo yun Maganda yun Kasi pag nandun sila sa Rivers of Babylon, habang sila naglalaba, ng tubig, naalala nila yung Zion. Crying. Oo. Ganun sa yun. Ilan taon silang ilan taon din sila naalipin sa Babylon bago sila nakabalik, di ba? So, ano kaya damdamin nila Daniel, di ba? Daniel, Meshach, Shadrach, Meshach, and Abednego, yung mga prominent na mga tao ng mga Israelita, na mga na-exiled. Di ba? Ano yung main cause ng downfall nitong mga to? Na na-consider talaga sila sinful. Di ba isa lang naman yun idolatry. At saka pag-break Pag ng sinabi kasi pag-break ng covenant. sa Bible kasi pag sinabing wicked kings, ano yung mga worship sila kay Baal. Sabi nga dito, Israel continue in the sin of Jeroboam, golden calves. Ito yung religious background kung bakit sila nag-fall. Baal worship Pag persisted. sinabing wicked kings, And the kings of Judah also embrace pagan practices. So ito yung religious background nang nag-fall sila, bakit sila nag-fall. Kasi, kaya ko na Sa immorality meron din. Opo. Not just on religious background. Kasama na bishop yun Sa pagan Pakistil na yun, oo. Immorality, papasok. Si Solomon naman, hindi siya naging parang nadaan lang siya, para bang sumang-ayon lang siya sa kanyang asawa. Pero hindi talaga siya ng-pagan worship. So, parang pag sinabing surviving kingdom, parang survival of the fittest ito, no? Matira matibay dito, no? No? In-injure nila yung supply. Yun nga Yung survival, Mahirap, yung mag-survive, So, ito nga yung mga kaganapan. Sabi nga, after Hezekiah and after that Josiah, where four successive wicked kings reigned after him. So, divine judgment comes through 3 deportations to Babylonia. That is the divine judgment. 3 deportation. Diba? Culminating noong 586 BC, where Nebuchadnezzar destroys Jerusalem and the temple. Ano kaya ang itsura ng Jerusalem that time?
sunugin ang lahat ng mga bahay doon. Wasak Ano talaga, yun? Bishop. Kaya yung emotions, Pati wall, ano, winasak ang Kaya wall. pastor, Bishop, yung emotions nga ng mga tao, lalo't mga prophet, di ba umiiyak sila? Dahil devastated talaga eh. Talagang Yes. makikita mo. Oo, sila Ezra, di ba? Sila, ano? Kaya mga crying prophet na yan eh. Kung bang sa ano, pagka doon sila sa mataas na lugar, nakikita Oo, nila yung- kita. Pangit talaga. Pangit talaga. Wala, wasak. Halimbawa exile sila doon sa Babylonia. Habang nandoon sila for so many years. Yeah. Inaalala nila yung karanasan nila before eh. Maaaring may mga mahal sila sa buhay na sinunog o namatay din. Di ba? Mga bahay nila, pagkagara-gara, wasak. Nabis na mapayapa. Tapos eh, ano ba? Yeah. Nakita mo, no? Jeremiah 29:11, very... Quote-and-quote natin yan. Quote-and-quote natin yan. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. This is what the Lord is saying to them. Ano yung konteksto? Nung sinabi ni Lord ang pangako na yan, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. They were exiled. They were depressed. Wasak ang buhay nila, paano pangawakan? Yes. No, totoo talaga nito. Ang hirap tanggapin ng pangako Diba? dahil sitwasyon ganito tayo. This is the reality. Nakita nila ito yung realidad. Pero kung hindi sila nag-disobey, Kala natin maano yung, di ba? Yung quote lang quote natin, pero hindi na alam natin yung konteksto nun, yung background noon. Yung sinasabihan niya, paano aangkinin yun? Paano may kiklaim yun? Amen, makakapag-amen ka ba roon? Tapos, Hindi. ang gaganda ng mga talata. Second Chronicles nga. Parang ang May mga hirap pa- hindi ano. Parang ngayon ko lang Pag ini-imagine namin, ngayon- Bishop, ngayon ko doon lang tayo. na-imagine eh, bakit yung doon sa Salmo sinabing darito sa Babylon. Kaya kapag nandun sila, lahat sila umiiyak sa matinikan. Oh. Naalala nila yung sayang na. Oh. Tama na po sila sa sarili. Umiiyak sila. Oo. Eh, lalo na. Dahil dito sa pagkaptivity nila. Oo. Titignan mo, no? Mahal sila ng Diyos, may Diyos sila, pero yung situation sila. Yung, Kasi nga, sabi nga ang Bishop, yung sa 2 Kings, obedience brings protection. Pero pag disobedience brings exile. yun. Yun talaga nangyari. Yun Yun ang- ano, dapat ang Gentiles sa Lord, pasalamat sa Panginoon. Tayo. Dapat salamat sa titi mo. So, Pagdating na ni Christ, saan lang tayo nasaan? okay, so sabi nga 2 Kings still ends with a note of hope and picture of God's mercy. Ang 2 Kings, itong pangalawang hari. Na po. Shows ongoing. Oo. Bakit? Sabi nga Jehoiacin's release points to the continuation of the Davidic line that God had promised in 2 Samuel 7:16. No? Kaya nga, ito po, Kaya pala nakalagay dito, the exile is not presented as God's failure, but as fulfillment of covenant warnings. no, Sabi fulfillment of covenant warning. Yet the survival of the Vedic line, si Joachim, yung na-release siya sa Babylon, Oh. ito daw po yung nagpakita ng ongoing hope. Oo, di ba? Yung May, nabasa may niyo. pag-asa ni Jeremiah 29, ano? May At hope saka pa rin. maraming warning sa Ezekiel Mm. na pag hindi nila hininto ang kanilang idolatrous worship, na umabot na sa temple. Umabot sa Oo. temple yun. Yung doon sa temple nakikita yung mga imahe ng mga pagano.
at sumasamba sila mismo sa temple. Yung kasamaan, sukdulan. Oo, Parang nabago sukdulan na talaga yung sa kasamaan. temple. Pag hindi nyo talagang aanuin kayo ng Kaya yung Diyos. nangyari pala Ito sa na, kanila, nangyari Bishop, sa kanila. fulfillment talaga yun. No, yung fulfillment Oo. ng kanilang disobedience, no? In the first place, winarningan sila ng Diyos. Oo. Pero hard-headed eh. Tigas ang ulo. Ang hindi ko ma-internalize, maunawaan ng gusto kung gaano katindi yung tigas ng ulo nila. Ay, matigas talaga. Katulad nga po ng Kasi sinabi nyo, umabot nagsimula hanggang sila. templo eh. Nagsimula sila kay Abraham, kay Moises, sa mga forefathers nila na believer kay Yahweh. Tapos nauuwi sila kay Baal. Nauuwi sila kay Astarte. Hanggang ngayon ganun nangyayari. Pero Correct. pero kung lalaliman pa natin, hindi naman lahat ng doon nasakop ng mga masasamang hari na yun na sila hindi naman lahat doon sumasamba sa mga bahan. Nadadamay lang sila. Oh, yung Dahil consequences dahil yung ng hari kings kasi, nila. yung hari kasi nag-leader. Kaya pinag-usapan dito yung king. Kung titingnan mo bakit, ang tanong doon, bakit sila laging nagpupol? Kasi una, eto nangyayari na. Tapos humahaba yung panahon, yung kasaysayan nakakalimutan na. Tapos pupol sila. Ibabangon na naman. Could it be na ang Pilipinas ay gano'n din ang kwento? Pwede Ang ating mga Pilipinas, dito Pwede po. ay idolatros. Kaya kahit anong gawin natin, nasa surviving stage lang talaga tayo Kaya ayaw because of nila the maniwala believers. eh. Ayaw nila maniwala eh. Tayo nasa surviving tayo eh. Oo. Dahil libod tayo ng Diyos eh. Pero para sa mga tao sumasamba kay Baal, wala yun. Wala sila sa surviving. So, di ba ano nangyari? 1986 revolution. Yes. Nagtagumpay ang taong bayan. Napatalsik si dating Marcos, Ferdinand Marcos. So, Na-attribute pagtapos din. noon, nagpatayo ng revolution ng EDSA shrine. Hanggang ngayon nandiyan pa nga eh. Nakatakot-takot na sana Oo. natin. Bagyo, lindog. O yung simulang tinayo niya pa sa. Oo. Nangyari po yun. Nung tayo nga, pinatay na nga ni Lord eh. Isa-isa sila. Tapos kahit sa revolution, di alam yung laban na naman, yung sa kay Hunasan. Di ba dyan dyan ang namas namatayo yan. Doon naman sa ano yun. Sa kabila naman. So, ganun ang naging kaganapan. Para nakita natin ang Diyos yung talagang laan siya magpala eh. Pero nakaano pa rin siya sa covenant eh, no? 'Di ba? Covenant promises eh. Sabi nga, curses and blessing eh. Merong if and then palagi. If and then. Babatay ako sa inyo. Kung, di ba? If you obey carefully. Oo, ganun lang eh. Salo talaga eh. Dati, di ba natatanda yung bakas? Ang bakas sikat na sikat eh. Yung panikong bakas. Tinayo nila ng Virgin Mary yung sa bundok. Kahit sa may bato. Tamo ngayon, wala na. Hindi na pumangit na yung tubig. Pumangit na. Doon sa matiktik, nilagyan naman yung tatlo, no? Yung Tama, tatlong nangyari. magkakamukha. Wala na yun, bumaho na yung lugar. Wala na. Kaya nga eh. Ibig sabihin nangyayari sa kanila katulad huwag natin ilayo sa Lumang Tipan, 'di ba? Panahon ni Moses. Nagpatayo sila ng ng golden Golden cow. calf, 'di ba? So, ang tingin nila noon, they were worshiping God through that images. Worshiping God through images. Merong itim na Nazareno. Pinagkakaguluhan every January. Pero ngayon, tingnan mo, nakatiwangwang lang doon. Kaya nga, ngayon punta sila ngayon. Bakit di sila magsipunta? Punta sila ngayon, wala mamamalit. Pahit-pahit na sila ngayon, di ba? Pinapakapal Libre. ko yung alikabok para anointed talaga. Bakit nag-aagawan pagdating ng January nang talagang hindi mahulugan ng karayom ng mga tao? Una sa Mexico. Kasi ang mindset nila dyan, they were worshiping God through Black Nazarene. So, ibig sabihin, Ulit-ulit lang. Bishop, ang ganda ng sinabi nyo, yan palang matindi dapat basagin sirain. Dahil akala nga, tama sa New Testament din, di ba sinabi nila, darating pa pumapatay sila, dahil ang pakiramdam nila, yung pagpatay nila, paglilingkod din sa Diyos. Oo, ganun ang mindset niya. Si Pablo, Katulad ng Muslim, matindi si di ba? Pablo. Pumapatay si Pablo dahil sa kanyang relihiyon. Pero Religious yung- people yan si Pablo, matindi pagkakireliyoso, Jew talaga yan, as in Jew. Kaya pinapatay niya yung mga Kristiyano kasi kala niya kulto.
Di ba? Akala na pagan. Oo, eh wala, buti dinakip siya ni Lord sa Road of Damascus. Kung walang extraordinary walang Pablo na mga ano. Halika. Di ba? Nanggagalaiti nga si Pablo, hinuhuli niya yung mga Panginoon na makapagbabago. Once na ma-encounter natin. Personal. Okay. Kaya ang bansa natin, Bishop, kahit anong nararanasan, dahil nga merong mga mananampalataya, di ba, sabi nga, we are the salt of this world, di ba, nagpe-preserve yan eh. So, even though na ganito dinaranas ng bansang Pilipinas, naapektuhan tayo, but still, katulad ng pinag-aralan natin, nagiging survival na lang. Ang ano kasi din, ang labanan kasi ngayon, globally kasi, yung isang natin, Christianity, yung sinasabi natin parang, yung church kasi nasa mundo na yan eh. Iniingatan ng Diyos yun eh. Sa lumang tipan kasi, by bansa kasi, bansa ang maglalaman doon. Tapos, Israel lang, yung may Diyos. Kaya pag nakapit sila, nangyayari, andun sila sa isang lugar, sa pagsama ng hari, mga idol, mga mahal worshiper, pero sila, nakasama pa rin sa Panginoon. Nandun pa rin yung kailangan. Kasi yung Survival sila. naalala mo pa sa rin, captive sila, di ba? Tinuruan sila ni Nebuchadnezzar na lumot sa revolto eh. Ay may matapang na talagang tunay na sa Panginoon. Di ba sila natira na? Pero yung iba, nagsinunod Diba, talaga. Yung sinunod. mga kasama rin nila yun. Ganito yun. Yung kasi yung pag hinami history talaga noon, yung tatlo na yun, ang karamihan kasi doon mga ano yun, mga Baal worshiper talaga. Sila lang yung Hudyong nakapasok doon bilang maminuno. Hindi lahat. Madami silang na-capture doon. Hindi yung panahon kasi na yun, mga satrapa lang yun, mga Di ba kumuha kasi Nebuchadnezzar ng mga binatil yung mga matatalino? Oh, Magkakasama matatalino yun, madami yan. sila. Oh, madami Kaso sila. nga lang, yung tatlo lang ang nag-stand out, pati si Daniel. Tama ka. Yun ang sabi. Kaya nakasama na nga din yung iba doon. Kaya ngayon, nahirapan Sa talaga. kapanahonan natin, iilan lang talagang tumatayo. Maraming mga pastor ang nadadali ng mga scammer in a sense na Ay, hindi ako kasama dun ha. Ito naman. Ito naman yun eh. Kaya nga lang, natandaan talaga siya. Defensive. magkakasama tayo dun eh. Aray ko. Okay, tingnan natin yung mga wicked kings dito sa 2 Samuel, sa ano na to, sa Judah, no. Unang wicked king si Rehoboam. Anong ginawa niya? Rehoboam led the people to idolatry. Yan. Sumunod po si Abijah. Continued idolatry. Sinundan niya lang yung yapak ni Rehoboam. At sumunod po si Jehoram. Ano yun? Jehoram. Wala na, labas na. Anong ginawa ni Jehoram? Married Ahab daughter. No. Sabihin nagpakasal sa anak ni Ahab o Acab ano. At leading Israel to Baal worship. Baal worship. Bishop, ano pong book yan? Ito pong ano ko. Ano po, extra lang po, extra. Sinusulat ko na lang po. Sinulat ko lang, dinagdag ko lang. Research, no? Pang-apat, si Ahaziah. Si Ahaziah, ang ginawa niya, allied with Israel wicked kings. Nakipag-alyansya si Ahaziah sa mga wicked na hari ng Israel. Ano po to mga Juda ito mga Juda ito pinag-usapan natin. Nakipag-alliance siya. Sumunod si Atalia. Si Atalia, siya po yung tinatawag na usurper. Ano to? Yung Usurp. Yung epal. Ano, chismosa? Ano? Hindi, yung Ano yan? Usurper. Yung inaagaw niya yung posisyon ng iba. isang taas na opisyal. Parang si Salomon. Ano si rin Atal. siya yun. Nasa posisyon. Yan ang kanyang kaya wicked usurping Agaw siya ng authority.
Nagawa siya ng kapangyarihan. Aside from that, Spirit. promoted Baal worship. Ano yan? Yan ang mga ano, ano? Lagi nung di siya Puro, oo. Si Ahaz. Baka uso talaga si Baal noon. Ano gawa ni Ahaz? Sinasabi nyo, anong dahilan ng mga kasalanan nila? Ahaz, he sacrificed his son. Inialay niya ang kanyang anak. Sinunog. Bawal yun. Diba? Oo, yung magsunog ng anak. Practices ng mga pagan. So, he adopted pagan practices. Bukod sa pagsusunog ng anak. Si Manasseh, tinawag siyang very wicked. Parang si Acab din, ano? Top notcher pala. Ahab. Dalawa na sila. 1, 2, 3. Valedictorian, salutatorian. Manasseh. Eh, ba't nakalagay sa top 7 siya? Ano dapat tapon eh? Led people to idolatry. Kamo, no? Kita mo yung common ano nila, no? Yung parang magpinsan ng idolatry at immorality. Yun po. Idolatry muna, it leads you to become immoral. Ganun siya talaga. Lagi magaling. Yun ang resulta ni siya eh. Kaya may mga idol, mga ano, yung mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasunod nun, Moral. mamumuhay ng immoralidad. Di ba? Amon. Sinundan niya lang po yung kanyang tatay. Followed Manasseh. Si Jehoiakim. Ano ginawa na to? Bakit wicked ito si Jehoiakim? Jehoiakim opposed Jeremiah. Pinalaban niya. Kinalaban niya si Jeremiah, yung propeta. Prophet Jeremiah. So, isa pang hari, Jehoiacin. Meron Jehoiakim, Jehoiacin. Magkaiba. So, he surrendered to Nebuchadnezzar. Palapit na sila sa ano, no? At sumunod si Zedekiah. Zedekiah did evil and rebelled against Babylon. Kaya nga, yun na, after that, 586 BC, winasak ang Jerusalem. No? Ano bang mali? Pangalan ng captain? Nabunguradan. Nebuzaradan. So, yun ang captain ni ano yun, kapitan ni ano yun, ni Nebuchadnezzar. Diba? So, Kaya pag titignan mo yung overview nitong ano, ang downfall talaga ng isang bansa ay nakasalalay sa leader. malaking bagay. The Lord deals with the nation, a country, doon sa king o sa leader ng bansa. So kung ang leader natin ay evil, mahirapan talaga. Mahirapan ng taong bayan. No. Mga anong pray siguro ng mga pastor. Ganun din sa church. Walang mangyayari kasi God deals not with the pastors but with the leader of the country. No? Magkakaroon ng survival, kung ano ito, nagsusurvive sila dahil may handful few na talagang faithful. Pero pag yung leader talaga ay wicked, lalo na kung idolatry ang issue, naku po. Meron tayo isang leader dito na hindi siya Baal worshiper. Pangalan mo si Ramos ba yun? Si Ramos, Diba? protestante yun. Tingnan mo yung bagyo, na-reduce siya eh. Napakunti ng bagyo pumasok. Tsaka At saka, tumaas yung ano. ang GDP natin tumaas daw ha. Tumaas talaga. Tayo, tiger tayo, di ba? Economy. Pagkatapos niya, yun na Wala naman. na. Napalitan ba naman ni ano? Malinaw na malinaw talaga. Kaya yung bishop minsan natin pagaling na talaga right. Ang pumalit sa kanya. Talaga Kaya, ano, pray natin talaga maganda yung leader na righteous. Hayaan nyo, at tatakbo ako presidente. Kaya kailangan tumakbo ang mga pastor. Presidente, takbo ako. Tatakbo ko bishop. Tumatakbo sila kaya So, Ikaw, mababa na takbuhan mo eh. Ako, presidente talaga ako. Eh di sa taas ka, sa baba ako. Sa lubong ka, sa gitna. Pero yung sinabi ni Bishop kanina, yung ano dito sa First King, di ba? First Kings. O yung tema, the welfare of Israel and Judah, Oh, dependent dependent. upon the covenant faithfulness of
the people and the People kings. and the kings. Both talaga. Kings and the Not people. just a king, Oh. but people also. Oh, dumidepende ang Diyos doon. Mm. Kung faithful ang hari, faithful ang taong bayan, faithful ang Diyos na bubuhos ang pagpapala. Kahit sa panahon na natin. Diba? Opo. Sa panahon po natin ngayon, kaya dumating ang sobrang paghihirap. Nung na ilabas na ang tunay na pagkatao ng presidente natin eh. Oh, nailabas. Oo, nung Ganun nailabas po. na ganito siya. Oo. Kasi nung una po, tago-tago yun eh. No. Pero pansinin niyo po, nung nailabas na kung sino talaga siya, di po ba sunod-sunod yung dumating sa atin? Na kasi Oo. ganun pala din siya ka-wicked sa ginagawa niya. Pero ayaw kong paniwalaan ito nung Ay. Pero sa Kapatid niya mismo Opo. Nagsabi na. ang nag-expose di ba? Nakakalungkot talaga. So, Adik Kaya- na. hindi, tingnan niyo yung impact. Hindi, malinaw na malinaw po. Tingnan yung Proverbs 29. So, tingnan dito sa King, sa Proverbs 29. Pero totoo talaga siya na user siya. Nung binata pa siya, kasi kasama ko si Gerald Bear, escort pa sila ng tatay nila noon. Nagaganon talaga yun si Bongbong. Binata pa yan. Siguro, hindi hirap niya kunin hanggang ngayon, dala-dala niya. Kasabihan kasi, pag dyan ka na galing, hirap mo na babalikan mo. Kung lalo na hindi ka Kristiyano. Okay na. Oo. Hindi niyo ba napansin yung buhay pa si Senior, di ba, ang malapit sa kanya si Ivy. Si Bongbong inaano ni dahil adik eh. Proverbs and Bishop, Proverbs 29, verse 2. Ito sa NASB, no? Sabi, when the righteous increase, the people rejoice. Dito yun, sa NASB. But when a wicked man rules, people groan. Groan. Sa iba King James, mourning. Nagluluksa ang bayan. Ito Bishop, nagbubuntong hininga. Oh, nagbubuntong hininga ang taong bayan. Kaya Samuel, tuloy natin, no? Sa NLT naman, New Living Yun, Translation, maganda sa New Living. when the godly are in authority, Godly, the oh. people rejoice. Mm-mm. But when the wicked are in power, they groan. Oh. When the godly are in authority. Oh. So, anong dapat? Paano magkakaroon ng godly na mamumuno? Sa Pasig. Paano yan, Bishop? Ayaw mo na. Yun nga eh. Ayaw ka na. Ang daming kontra kasi. Pero Bishop, Hindi, paano nga? No? Tuloy ako. Tuloy. Ito pa yung nung sabi ko nga, nulit ko, no? Inabes ko na sinabi ito. Yung nabasa ko sa